balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalik ang Karambola, kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Okay. Ano yun? Yung... Hindi raw science-based yung sa Nueva Ecija, kaya ayaw ko usapin. Sino na naman nagsabi niya? Sabi dito sa YouTube. Langya kayo. Nananawagan ako sa mga editor na mga mainstream na mga dyaryo, palatuntunan. Yan ang i-banner nyo, yung Unigrow. Tapos gawin yung investigative report, what's going on, kung kaya ba talagang pababain, kung legit. Ito, another victim po ng importation. Ang paper industry po, dito sa local paper, tinamaan ng mga imports. Nag-shutdown po ang mga factory natin ng papel. Bukas makalawa yan, yung mga nag-i-import ay magte-take advantage niya. Wala nang kalaban na local at itataas na yan. Kasi po kaya nangyari yan, dumping prices yung imported paper. Okay? So, talon-talo yung mga local manufacturers dahil napakamura. Nung nawala na ng kita, ang local, nagsara. Di kontrolado na ngayon ng importer sa mga market. Kayang-kaya na nila magtaas ngayon ng presyo. Ganyan po lagi ang nangyayari. Yan ang nangyayari. At ang sinasabi rito, talaga daw kanyan. Talaga daw pong sinadya yan. Ang taas daw po, imported, 35% increase in imported. Halimbawa, ang tissue, sanitary, paper, lahat po tayo gumagamit niyan. Lahat ng restaurant gumagamit niyan. Lahat ng opisina, tissue, sanitary paper, 30% increase. Ang hindi lang po mataas ang increase yung mga writing papers. Yung mga pad, yung mga stationery, bond, 5% lang daw po yan. Okay. Ang sinabi po ng doon sa budget hearing, na etong si Deputy Majority Leader Jose Teves Jr. Ano ba to ni ano? Wala, yan? Tiga-katanduan na siya. Unrelated. Tiga-katanduan na. Ang tinuturo niya po ang DTI. Alex na naman to. Tingnan daw po ng DTI yan sitwasyon ng paper manufacturing industry. Kawawa naman daw sila. Ang investment sa industry na yan, more than 50 billion pesos. Mahigit 20 daw po yan local paper manufacturing na yan. Na ngayon ay nagsasarahan na isa-isa. This is correct. Karamihan sa mga lumalabas ngayon doon sa mga toilet paper, yung mga napkins at lahat, manufactured in Indonesia, manufactured in Malaysia, yung ganong klase. Para na rin yan yung mga gumagawa ng sabon dati. Pati Colgate, yung mga ganon. Toothpaste, lahat. Ano ginagawa ng DTI? Hindi. They are sabi ni Secretary Pascual, they are open to have a dialogue with the local paper association. Ang dialogue yan, no? Pero may anti-dumping duty rin daw sila. Kasi ganito daw po nangyayari. Ang presyo ng totoo, $480 per ton. Ibinabagsak dito sa atin yan ng less than 400. Hindi tapos na kakagad. So, dumping prices po talaga yan. may batas tayo against that. Ang magaling lang na lumaban at lahat itong dalawa. Mayroong dalawang manufacturers na maayos tayo pero not in that category. Panlaban. Kagaya ni si Happy. Yan, lumaban niya. Happy, toothpaste. Si Pedro, Cecilio Pedro. Cecilio Pedro. Pedro. De Pedro. Kasama ko yan sa eskwela. Maayos pa ang nangyayari sa kanya ngayon. Pagkatapos, yung ACS. ACS. Yung mga gumagawa ng
Sabon. Sabon, lahat. ACS. yung ganon. Sa sine, laging may patalastas. Yan, lumalaban yan. Otherwise, yung mga iba, wala na. Okay. Libo-libo daw pong empleyado na ang nawalan. Na nawalan ng trabaho. Diyan sa mga paper companies na yan. Bagay, hindi na uso papel ngayon. Paperless na nga eh. Kaya patayin na natin yung local paper manufacturing. Hindi ba pwedeng Patayin na natin yan. Hindi ba pwedeng ilagay dito yung argumento ng aking paboritong kolumnista? Na! Beat or die, di ba? You have to be competitive. Napakatanga niyang pesos below napakatanga niyang Diniretso na. Dumping prices nga eh. Dumping. Paano ka makakapag-compete sa dumping? Super subsidized Sige nga, yan. sabihin mo sa akin. Super Dumping. subsidized ibang countries yan. Ganun. Kahit anong klaseng gawin mo, compete kung dumping ang kalaban mo. Bagkus doon, dumping prices na nga, ini-smuggle pa. Oo. Eh di Technical doble-doble. smuggling. Ang daming, Doble-doble patay tayo dyan. Hindi na nga dumping prices na, hindi pa nagbabayad ng VAT, etc. yung mga... Ayun na nga eh. Oo, wala. Paano yan? Paano yun? Lagyan mo yung mga produkto mong proudly made in the Philippines. Nako. Yan yung... Using indigenous, Yan yung... Mahigit 1.5 billion pesos daw po. Halimbawa, ang packaging paper na ini-import natin. Okay. I think to si Tebes nagkaroon to ng input from the local paper industry. Obviously. Yung pong paper na sinasabing paperless, kung yan ang argument, hindi po kasi yung packaging paper ang importante rito. Okay. Ang packaging paper natin 1.5 billion pesos importation. Hindi natin kayang gumawa local yan. Kailangan ba imported? Hindi tayo gagawa ng local yan kasi plastic nga eh. Polymer na dapat. Oh my gosh. Pare. Fine. Plastic nga kalaban yan eh. Yung packaging paper. We will welcome a dialogue with the Paper Association. Sabi po ni... Yan ang sagot ni Chalex. We will welcome a dialogue. Polymer na lang. Maraming pinoproduce ang gobyerno Polymer. ng plastic eh. Oo. Di ba nga pinagsabihan na nga si Most Travel? Kasi daw po, nag-lapse na yung safeguard duty on paper. Eh di 5 years ago. I-renew nyo. 5 years ago na pala yan, di nyo ni-review? Oo. Toko naman kayong DTI, oh. Ayaw nila rin ng mga ng anything na magpapatalino sa mga tao. Hindi pwede. Baka nga nakagkakaroon ng papatalino to sa mga importers. Hindi, we are about to go, our main effort right now is free trade. Yan ang sasabihin nila dyan sa atin. Yeah. Kaya nga meron RCEP kung ano-ano pinagsasabi dyan. Tsaka yung mga safeguard duties. Wala yan. Ano nire-review yan? By now, you should have been competitive. Ayan, yan ang sasabihin sa atin. Build yourself up. 5 years ago, we gave you safeguard duties. Yan, Ngayon, wala pa kayo. Kaya mahina You kayo. deserve to die. You deserve to die. Yan ang nakakawalang gana. Sabi ni BJ, hindi raw tinatanggap yung polymer kung nakatupi. Ayun. Oo. Kasi po, pag tinutupi nyo yan, nabubura. Napatunayan na yan, may nagpakita sa akin, yung ating polymer ngayon, pag kinaskas mo ng barya, nawawala yung print. Ibig mo sabihin, pag nakatupi, yung agila nagiging pipit, parang gano'n. Baka hindi lang pipit. Nagiging itlog uli. Yan. Polymer? Polymer. Pare, nababakbak. Ibig sabihin, low quality. Ibig mo sabihin, nag-polymer na tayo, low quality pa na polymer? Hindi, low quality printing. Low quality printing? Nababakbak eh. Patay. Dapat siya naka-embed doon sa polymer. Kaya saksakan daw ng mura. Embedded ba Pero dapat? yung saksakan ng mura yon may kumita. Embedded ba dapat? Dapat yun kaya nga polymer eh, tinitimpla mo na lang yan eh. Ayun. Yung paper kasi,
Kailan timplahin mo, merong mga ano... Ano yun parang nakasandwich yung figure o print ng dalawang polymer. So hindi mabubura yung loob kahit anong gawin mo at hindi masisira yun. Dapat may Sabi niya, pag tiniklop daw, hindi tinatanggap. Dapat may security features pa. May security yun. Kung kayang-kaya mong buray, hindi walang security features. Oo nga, then it's not a security feature. Yun ang sabi nila. Hindi ko alam kung ano sabi ni Fai. Wala na tayong narinig dyan. Kay Fai? Hindi kay Fai. Doon sa mga nag-promote ng polymer. Si Fai ba parang Famay Fai? Oo. At hindi pa may Fai niya, polymer. Matindi yan. So marami rin namamaypay doon sa... dyan. At marami Pero wala na rin sa Central Bank Ay, siyempre, tumitingin na sa Sydney Harbor yun. Correct. What? Wala na sa Central Bank. Wala na yun. Kailangan kong Central Bank pa yan. Kawawa yung mga nasa paper industry, no? Ibig sabihin, sa tagal-tagal, ang Manila paper po, Known. kaya tinawag na Manila paper yan, dito sa atin nanggagaling yan. Known yan. So noon pa ba, napakagaling natin Makers gumawa tayo. ng papel. Nagawa tayo. Ano nangyari? Manila envelope. International name po yan. Manila paper. Ayan. Galing dito sa atin yan. Ano nangyari kaya sa industriya ng papel? Walang pinagawa dyan. Baka kulang sa dialogue. Yan. Yan. Kaya kailangan po ng Marami Alam ng dialogue, sabi ni Chalex. Magda-dialogue. Dededmahin nyo din, gaya nung sa... Unigro. Nag-dialogue nga kayo, pero wala rin. Hindi kayo interesado. Ibang klaseng dialogue po to. Ito ibang klase rin kasi yung sasabihin mo na di kami interesado na pababain yung presyo ng production ng bigas. Because that's basically what they said. Hindi, mali daw, hindi science-based. Yeah, sure. Pero may nila, proof whether or sila. not hindi science-based Yun ang siya. production cost At nila binib- 7 to 8 pesos lang. At saka binibili. Binibili ba? In fact, kayo yung bumibili. Binibili nyo yung bigas. yun. Hindi. Kailangan daw pong mag-import talaga ng papel. Dahil nauubusan na tayo ng mga taong gustong pumapel. Hindi. Ay, nako. May Manila hemp din daw. Totoo. Ang daming tungkol sa... Tignan mo Manila hemp, Manila paper, Manila envelope. Saan na napunta lahat yun? Manila, wala na. Nawala yun. Ang Manila hemp kasi tinalo ng ng synthetic. Yun ang ginagamit sa sa angkla Oo, sa mga barko. Ang tindi niyan. Na tinalo na ngayon ng... pero nagkakaroon na ngayon ng balik. Oo. Ayaw na nila nung synthetic. Kasi nakakasira nga naman ng kalikasan. Bumabalik sa hemp. Pero nandiyan pa ba yung ating hemp industry? Yun ang problema. Lahat, etc. Nandiyan pa ba? Hindi nga natin inalagaan na yung mga yan Kung saan tayo dapat naging maayos. Maano kung sinubsidize natin lahat yan? From the very start. Kung yung envelope at lahat. Hindi nga kailangan to kasi ibalik yung 2018 na nawala na yung safeguard rates. Ang ibig po sabihin na safeguard rates, pag napansin nyo na yung mga ibang imported dumping prices, ang gagawin natin, mag-i-impose tayo ng higher tariff o duties. Okay? Para makapantay yung mga local manufacturers. Kasi ang totoo niyan, yung mga nagbebenta sa atin, meron silang glut Subsidized ng pati papel yan. at subsidized. Subsidized. Kahit po ibenta nila yan Ng patalo. ng 10 piso lang, Oo. kita na sila ron kasi basta meron na silang May labas proceed. na. Kasi wala nang gamit yung glut na yon sa kanila. Yan po ang problema ng paper industry worldwide. Ganito yung cycle niyan So, ang kailangan po ng paper mill, kailangan napakalaki niyan to become viable. Otherwise, wala. So, magtatayo ka ng napakalaking paper mill. So, magkakaroon ng glut. Aanhin mo,
magkakaroon ng glut sa bayan Ano yung nyo. surplus mo? Aanin mo yung surplus mo. Dapat labas mo yan. Idadump mo sa Pilipinas para kawawain mo yung mga local producers. So, Kalungin para mo mabuhay ka lang. Okay? Ngayon, pag naubos na yung glut na yan, so matagal bago magtayo ulit ng paper mill, babagsak ang supply. Taas na. Tataas ang presyo niyan. Oh. When that happens, pag na-consume na po yung capacity nung tinayong paper mill, na gamit na nila. So wala nang idadump sa atin. Hindi tayo handa. Namatay na yung Namatay ating na yung local ating, industry. Di wala. Doon sa cycle na pataas po ang presyo ng papel, Patay na tayo. doon tayo titirahin. Titirahin. Yan. Yan. Na mga imported na yan. Kawawang-kawawa tayo pag namatay ang ating local paper industry. We should do something about this. Hindi, Kung gusto natin ng... pinatay nga natin yung pick-up eh. Yeah, yung pick-up na pala. Dati may paper Paper industry Corporation. Anscore. Ang... Yun sa Bislig. Bislig. Nagtayo tayo ng mga plantation doon. Nawala. commercial. Hindi yung ano po yung commercial pre-harvest. Yun ang... Nawala yun. Yun ang source ng ating raw materials. Nawala yan. Alam mo ba, ni-rehabilitate ni RSA yan? Yung, Pick-up. Pick-up. and then, Nabuhay niya yan. and then, Hindi, wala. Tapos binenta niya. Hindi ko na alam kung ano Wala nangyari. binuhay niya, nabenta. Which means it's possible. Pwede, kaya. Basta masinop lang yung magmamali. Nagkagulo-gulo na nga. Ang Too daming many ganun. people want an easy buck madalian lang. Kaya may importers Ayun na nga yung importation, yung mentality na importation. You don't produce anything, pumapatong ka lang. Ang mentalidad natin, because of the import liberalization, kaya pwede ko i-import. Maghanap ka. Pupunta ka sa ibang bansa. Ito, maganda sa maganda Pilipinas import to. to. Ito. Kagaya niyan, yung Pwede ko ba i-smuggle to? Teka, mga gano'n ang... 11 basic industries na wala rin yun. Pilpos, pasar, etc. Ganyan. Steel industry natin na wala rin yan. Kalbo na raw kasi ang mga kagubatan natin, baka pwede raw ang bamboo sa papel. Pwede rin. Pwede. As a matter of fact, meron dyan Meron nga yung old style ng paper making na high quality ang Yes. bamboo. Ha? Yes. Galing sa bamboo. as a matter of fact, yan ang isa sa mga promote dati. Anong panahon pa ni Masugod. Nung towards the midterm ni President Duterte. Kaya nga nagkaroon ng bamboo propagation at lahat. Nagbigay ng thousands of hectares para may bamboo plantation. May dalawang malalaki ngayon na bamboo plantations. One in Capiz, the other one is in Pangasinan. Promoted by Cesar. Kiambao. Kiambao. Bamboo plantation. Bamboo plantation. Ang laki niyan. Ang ganda po niyang bamboo. Ginagawan tiles, floor tiles. Kompleto. Madami. Ang daming pwedeng gawin. Parang coconut Pwede pang yan. gawin chopstick. Parang coconut. Oo. Yung masungi, Yan. yung Rotary Club of, yung pong District 3830, yan yung distrito namin Makati, Taguig, Pateros, Las Piñas, ganyan. No? Hanggang Palawan. Merong project kami dyan, ilang 1,000 hectares. Yan. 12,000 hectares, pero ginawa namin 400. So, 3 phases. For ganyan As a din. matter of fact, bukas merong field trip dyan. Bamboo Sabi- yan yun. Bamboo plantation. Ang concept niyan, kasi po yan yung Marikina watershed. Yes. Upper Marikina watershed. Pag nadali yan, patay Tapos ang na. ating water supply sa Metro Manila. So, andiyan Army program sila. Nag-partner kami sa kanila. At nagtatanim ng bamboo. Bibigyan ng propagules ng DNR. Tapos i-finance namin yung mga taga roon, sila magtatanim, sila magbabantay. Babayaran ng kondo. Habang pinalalaki yan, eventually magkakaroon po sila ng hanap buhay. Kasi yung bamboo pwede i-harvest. Yes. Tapos, ang bilis At na. yan, Mabilis. dadami ng mag-isa. Yes, mabilis yan. Mag-isa ng dadami. Ngayon, anong mga produkto ang pwede nilang gawin dyan? Napakadami po. Paper, pwede yan. Tapos pwede... O raw material na lang. Kahit raw material, may Yung bibili sa kanila niya. Yung tile. Ginagamit nga yung bamboo dyan sa Laguna, di ba Para dun sa fish pen.
Oh. Ang daming gamit. Papag. Papag. Maganda. Yung papag, ang dami rin gamit niyan. Di ba, Winer? Oh. Sa Ay, simento. Nawala si Winner. maganda ang papag. Sayang. Papag. Oo. Beats. Beats, Tapos, papag. Okay. Gamit yan. Kasi right now, meron kong kapatid, si Juan Laksamana, ano yun, designer yun eh. Naroon siya ngayon sa Davao. Taga-base siya sa Kuching sa Malaysia. At nagre-research sila dahil gumagawa sila para architectural at construction. Cladding, Yeah. flooring, Yes. roofing, at ano. And Bamboo. pagbalik niya, gusto ko nga interviewin siya, ano yung nakuha niya. Pero ang gaganda ng mga posts niya sa Facebook. Pwedeng workout yan. Oo. Si Sa Ma- Davao, Pero, ginagawa. teka muna, may nagko-correct sa akin. Yung involved dito, siya ang pasimuno nito eh. A certain doktora. Ano? A certain doktora, oo. Yung propagules daw, hindi galing sa DNR. Okay. Yan daw po, ang mga nagtanim niyan, yung mga farmers mismo. Ayun. Okay. Ang Rotary, inorganize siya mga farmers. Ang denuded area, umaabot na raw sa 26,000 hectares. Grabe! Upper Marikina. We are losing the war. It's beyond us eh. Oh, Isbianas. Ang adopted na po na Rotary, 2,000 hectares at a time. Ang itatanim, 4,100 propagules, 7 feet apart. Ayun. Kompleto sa detalye itong si... Doktora. Oh. You deserve to be checked. You deserve to be Bukas pupunta dyan yung mga Rotarian. Ang hirap Kailangan talaga naka-proper gear ka. Sapatos at sombrero, kundi magbabaw ka tubig. It's a real hike going up there. Pero matsatsaga ito mga taon to eh. I-turn over nyo na lang doon sa private sector. Para hindi kayo masyado na Privatization! Resort, pare. Huwag na kayo magpahirap. Total, 26,000 Ano ba hectares. yan? Ilalagyan na nila ng mga sementadong mga maayos. Resort. Happy birthday sa aking kasama sa Rotary, si Lulu Jorge. Happy Oy, birthday. Lulu Derata Jorge. Happy birthday. Happy birthday. Ay, Tawag namin dito Gorgeous. Happy Oy, Miss birthday, Gorgeous. ma'am. Baka naman- Gorgeous. Mas gorgeous, Mas syempre, pag may gorgeous. pansit. Mas gorgeous. Ito, sabi ni Chito. Ito, Chito na ito. Ano sabi ni Chito? Good morning, karambulistas. Tama po yan. Gawin natin lahat ng dapat natin gawin para ma-develop tayo. Privatization, liberalization, deregulation, tarification. Yan! Yan ang development strategy natin. Gawin na natin lahat. Gawin natin lahat yan. Meron Kaya na. akong sasagutin sa kasi I'm irritated at this line of logic lack of logic. Sinasabi na ang problems daw sa bigas ay dahil sa previous administration kasi pinirmahan ni Presidente Duterte yung rice tarification law. Wow. Ay, hello. Kailan ba? Sige, assume na natin. Tama yan. Pinirmahan niya yung RTL. Hindi siya yung author niyan, ha? And the advice that he was getting from the DOF was, well, how can you ignore that? Hindi naman siya ekonomista. But let's not make excuses for that. Sige, may RTL. President Marcos said na dapat palakasin ang NFA. Now, this requires legislation. Now, normally, kumakaripas na ang Kongreso para sumunod sa presidente. Instead, what has happened? You have one congressman making a privileged speech saying na dapat i-abolish ang NFA. Oo. This same sentiment was echoed by the President's own undersecretary saying na hindi, dapat tanggalin na yung NFA na yan. In consonance with so much press push for the abolition of the NFA at a time when its powers are needed and at a time when the President himself identified this as a problem. Sige, try blaming that on the previous administration. This admin knows the problem, they know the solution, and yet nothing is being done. How can this be President Duterte's issue? Si Nakikita President na Duterte nga, napilitan lang na napirmahan yan eh. Napirmahan na lang yan eh. You know that the authors of this law asked for the head of the NFA admin. And hindi yan binigay ni Presidente until it came to a point na wala nang work na to's getting done in the NFA. I know this for a fact. Kasi Away na yung board at saka correct. yung Ito na dinig ko dyan, Trixie. When they sold the idea to former President Duterte of the rice tarification, ang ginawa nila selling point, yung kikitain from the tariff. Yes.
And, Billion daw. yes. At yun daw ang gagamitin para ma-modernize ang ating rice production sector. Okay? Which was a good selling point. Kailangan naman talaga i-modernize ang rice production sector natin. So, ang hindi nakita doon, yung mga pandarayang ginawa na Senate na tinago diyan, yung halimbawa, yung may baitang. Yung tearing. Cheering, baitang, yung mga ganyan. Tapos tinanggalan na ng power ang NFA. Yung mga ganon, na natakpan na yon doon sa selling point na malaki ang kikitain at gagamitin ito to modernize. The sector. Nagkaroon po ng ng mga blind spots dyan sa rice tarification na yan. But hindi pa huli lahat. Ang sinasabi ng presidente, let's amend the law. Ibalik yung market, yung power ng NFA o yung papel ng NFA to participate in the market. Hindi na ho sila nakakasama dyan. Wala, dinedma yun. Hindi lang dinedma, binanatan si Presidente. No. And Baka daw hindi rice production sector na modernize. Yung mga bahay ng yung mga bahay ng mga kumita dyan na modernized. hindi na ho nila kailangan ng bahay kasi modernize na yun dun sa mga ibang laws eh. Okay. So, ang kailangan nila ng helicopter. Modern helicopter na. Transport system. Now, Babalik ang karambola. Ang oras natin, 9:32 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ang giting ko nga napansin mo dito sa news, di ba in Japan, they have started releasing wastewater mula sa Fukushima nuclear plant. Hindi sila natinag dun sa sa protests. Their stand kasi. Sinasabi na safe naman daw kasi. But ang China nagalit. Hindi daw siya. Tayo rin dapat magalit. Hindi, pumayag daw tayo eh. Nako. Kasi that's about 540 Olympic size swimming pools worth of water na several decades na nandun sa site, di ba? Sa mga tangke. Dahan-dahan nilang nire-release ngayon sa tubig nila. Hindi ba meron na ba sistema to process it? Baka wala pa. Meron. Ba't hindi gamitin yun? Yaman-yaman ng Meron Japan. silang data. Ayan. But the thing is, nakakatakot pa rin yan dahil naipon yan dun eh. Tapos malaki nga yung oceans pero wala pa rin study na paano ba talaga pag humalo yan, di ba? How many million parts of water supposed to pati wala pa. Pati yung yung fishing grounds etc. and everything ma-work out. Anyway, there you go. Meron ako napansin, Parin Joel, itong Office of the Ombudsman. Kakasuhan na raw po yung mga na-involved sa 4 billion worth of COVID-19 test kits. Pharmaly. Yung Pharmaly Pharmaceutical Corporation po. 4 billion daw. At ang kakasuhan ay yung dating procurement service, DBM, Department of Budget and Management, Executive Director Lloyd Christopher Lau. Former Director Warren Rex Leong. Mga apelyido nito, The Procurement Management Officer Paul Jasper de Guzman. At saka yung mga opisyal ng Pharmaly, Twinkle Dargani, Mohit Dargani, Si Mohit. ang mga direktor, Si Lincoln Ong, Justin Harado, at saka alam yung ko board na yan. member, Sige, Juan Chu Yen. Yun yung kumpanyang ang Criminal case po ito. ang paid up capital Graph. 600,000 plus pesos. Pero billion. Meron pa rin, PSDBM Director Christine Marie Suntay. Procurement Management Officer Webster Laureñana. PSDBM Officers August Ilagan, Jason Mer Uwayan, and Pharmaly employee
Grizel Grace Mago. Yung original Chalex, wala. Yun nga eh. Bakit sila lang? Paano mangyayari yan kung wala yung... Ganito Sino po ba yung yan. nag-transfer ng pera dyan? Hindi po DSDBM dapat ang bumibili niyan. Correct. Okay? Ng supplies. Kasi Test kits yan eh. ang trabaho ng DSDBM is yung mga ordinary Common. procurement. Common po sa lahat ng offices. Halimbawa, bond paper, Ayan. Common sa lahat ng offices yan. ball pens, Common lahat printer yan. ink, printers. Merienda. Hindi pala. Hindi kasama yung merienda. Ay, hindi siya common. Hindi Sa hindi lahat. siya kasama. Hindi siya kasama dyan. Pero to special purchase po to. Hindi dapat PSDBM ang humahawak. Yan. Ang ginawa kasi, meron ang balitang lumabas. Kaya nag-away yung Secretary of Budget noon. Sino ba yon? Si Abisado. Abisado. Hindi. Sino? Si Abisado, nag-resign yun eh. Yung Kasi pinipilit ni original Chalex. Si Chalex number 1. Oo, na ang DBM, PSDBM, ang bumili ng vaccine Correct. from a Chinese company. Ayaw ni Abisado. And particular ito to the DOH, di ba? Yung DOH po, nag-transfer ng 30 billion diyan sa Department of Budget and Management. 30 billion nga ba? At doon kukunin yung mga ipapurchase tungkol sa COVID. So ngayon, ang sisi, napunta sa DBM. Ito na ang patunay. Sino mga nadidimanda? Again, Yung nasa PSDBM lang. Walang nadidimanda sa DOH. bakit nga ba? Galing no scheme. Bakit ganon? Sila yung nagbigay ng pera. Sino nag-transfer ng pera? Na wala sa Kasi- lugar. Wala bang kaso yung pag-transfer ng pera na yun? Kasi kahit sa Senado, inaabsuelto nila si Orig eh. Ay, nag-swelto na ba? Inaano Ay, may kakampi siya ron eh. Di ba may pa-cry-cry pa siya doon? Senador na nga yung kabakas dyan. Ay, ganun. Senador yung kabakas. Kabakas dyan eh. Kaya, Model yun eh. At saka, nag-transfer ka, wala kang documents of transfer. Wala kang approval for the transfer. Inilagay mo lang doon. Tapos ginamit. Tas ang sasabihin mo, you cannot purchase this this item. Kasi wala kang kakayahan. Pwede ba yun? Binigay nga sa'yo. Ako confident ako na given the evidence that's there, maraming maabsuelto dito. Talaga? Paano hindi Reasonable doubt. paano hindi ma-absuelto yung mga yan? Sila parang mga ano lang. Hindi naman Fall sila yung main. guys, correct. Yung mga main ang nawala eh. At least ang laban dito, ebidensya sa ebidensya pag Pero sa hindi ko trial makuha court, yung argument nila. Yung Farmally, may kasalanan niya kasi wala pang 1 million ng capital. Pero billion-billion ang hinandle na transaction. Okay? Ano nangyari dun sa regulatory? Alam nyo, yung trading company, ni isang kusing hindi kailangan ng kapital yan. Correct. Kasi trading nga. Okay, kayo po yung go-between. Ang inyong puhunan dyan, yung inyong ability to negotiate Yung mahanap mo yung mura na source. na source At at saka- makaharap ka ng buyer. Yung buyer. So you are the go-between. So hindi ko makuha yung argumento na yun na ang liit ng kapital. Pag ba nag-trading ka, kailangan mo, halimbawa, bibili ka ng 100 million, kailangan may kapital ka ng 100 million. Laway lang kailangan mo. Shit. Yun na nga yun ang hindi ko maintindihan sa mga brilliant senators natin eh. Like Gordon and Drilon eh. It's not even in the law. Ah? It's not even in the law. Yung required capital for that. It's required for producers, not for traders. Dati nga, nagbebenta ako hindi dumadaan sa kamay ko yung binebenta ko eh. Usap-usap lang eh. Yung nga problema. So parang ang daming nangyari sa mga ganyan na hindi pa natitingnan. I hope the Ombudsman will really take a look at it, including yung documentation na sinasabi nilang bili ni Dennis Uy sa Malampaya. Nakita na ba yun? Yun na nga gusto natin makita. Teka, alam ko yung Malampaya, after so many years, it goes back to the
Actually, it should have gone back to the state. Revert. 10 years ago. Bakit naibenta pa? Kaya may kaso, Alam mo naman maraming kahiwagahan dyan. kaya may kaso ang Caltex Yeah. sa Amerika. Ha? Yes. Good governance. Tama yung volume na, yung second Baka na. isama daw yung mga iba. Ano yan, Rico? Foreign corrupt practices. Racketeering and yung RICO. Paano mo naibenta yung hindi na dapat sa'yo? Oo nga naman. Bakit may bumili? Ayun pa. At bakit inapprove pa ng Department of Energy? Yeah. Kamusta naman? Hi, Diba? man. Ganyan po yung concept To avoid ng tawag nito, yung service contract. Yes. Tsaka to avoid the After a audit. number of years, Wala na yan. turnover sa government. Kasi Diba nabawi matagal mo na yung nating nabawi mo na. Oo. Sobra-sobra. Sobra. Tapos dinagdagan pa natin. Hindi, plus it avoids the audit Yes. The inevitable audit Yan, it avoids the inevitable audit. At saka maraming mga nakatak-in doon. Kagaya nung tayo pala nagbabayad. Parang yung Yung taxes. tayo pala nagbabayad ng mga taxes. From our share. From our Correct. Tiba-tiba sila, isipin mo yung income nila, tayo din ang bayad ng taxes noon. Kinaltas muna sa atin. sa atin, bago tayo ay nako. Yan. Billion yun. Super billion. Ay. So, sabi po ng DBS, susunod daw sila sa utos ng ombudsman. Wala kayong magagawa. Sumunod kayo. Oo. Kasi yung mga, nandun pa sa kanila yung mga nakasuhan. What do you mean? Naka-employed pa ng DBS. Employed pa sila currently. O di, kasi kung may probable cause na, tatanggalin sila sa trabaho. Oo. Maaari. Kasi yung civil service laws, administratively, they can be removed. Kasi yung evidence na yan na ginamit ng ombudsman, maaari nang gamitin sa admin cases nila. And papasa na siya. That's sufficient evidence. Ay. Pero sa mga sa mga tumatakbo, kailangan conviction para ma-disqualify. Ano yung conviction? Diba? Ang reklamo kasi ng mga mamamayan, bakit pag ordinaryong kawani ng gobyerno, ayan, makasuhan ka, may probable cause, matatanggal ka. Tanggal ka na agad. Hindi na matatanggal ka. Permanent May disqualification from holding public disqualifications office. Really? Tapos, dahil walang ethics committee na mag-shield sa'yo, Kung senador ka na, wala. Ayan. pag senador ka, tapos kahit kunwari admin lang yung kaso mo, pero may disqualification or perpetual disqualification na kasama dyan. Nakahold. Matitain ka sa ethics committee yan. Wala. Ano mangyayari? Kaya Kung nga dati kang cabinet member. Ayan ang dapat. Isa pa yan. Tapos, makakatakbo ka pa. Kahit may kaso ka, nililitis na sa harap ng... Bakit ka tatakbo kung may Ferrari ka naman? Tama. Dapat sumasakay ka. Sumakay ka ng Ferrari. Ang bilis. Drive. Hindi ba? Ano yung relo mo? Marami ka naman Ferrari. Hindi, ano yung relo mo? Yun. Audemars ba? Oh, the Mars. Demars Hindi, depende. Mayroon na yan eh. Mayroong relo for the day eh. O the Mars, Richard Dean, yung mga gano'n lang. Audemars. Audemars Pugway. Patek. Philip Patek. Yan. Gano'n lang. Mumurahin lang. Mamurahin lang. Yung Rolex na tinitignan-tingnan na lang eh. Wala, baduy na yung Rolex. Baduy. Baduy yung Rolex na yan. Pinakamagandang relo, yung iPhone, yung Apple Watch. Oo. Yan ang pinakamagandang relo po ngayon kung kayo Ay, oo nga, maganda nga siya. Hindi kasi ang daming function. Hindi, totoo yan. Nagamit ko siya for yung activities. Health. Re-remind ka kung kailan kayo inom ng gamot. Yun. Kung kailan ka magdadasal. May ganun. Ako na-program ko to eh. Yung Sa akin, kaya mong sumagot pa sa telepono mo on your watch.
Dick Tracy. Tracy. Yeah. Hello. Calling all cars. Medyo embarrassing minsan. Para ka nagdi-Dick Tracy. Hindi, ibig sabihin hindi ko mahanap yung kung saan ko binaba yung telepono ko. Kaya mapapasagot ako sa phone. Wait lang ha, I have to look for my phone. Ay. Ang dami niyan, ha? Yan. Pero mas mura to kaysa Audemars. Parmali. Pero ito naman po. Palampaya. Okay. Tapos itong laptop. Department. Pero ito naman daw sa Cagayan, Governor Mamba, yung Supreme Court po, itinigil yung kasi na-house arrest tong si Mamba. Ano pa to? Ay, si Governor Mamba. Contempt. So, nakaano na siya. He apologized. To arrest daw Cagayan Governor Manuel Mamba. Contempt. Pinigil po ng Supreme Court yan. So, kasi yung si Mamba, inorderan po, cited by the House of Representatives. Thieves. Ano? House of Thieves. Teka. Representatives. Mali ata yung grammar. House of Representatives. Yung official, Thieves. dapat palitan na natin. Thieves. Okay. Thieves. Okay. Anong sabi? Aarestuhin din dapat to si Governor Manuel Mamba. Contempt. Nag-resolution po ang Supreme Court at pinayagan binigay yung plea ni Mamba. Kailangan may TRO daw against the contempt citation. Ano ba yung pinag-awayan nila? Kaya ano yan yung Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Noong pa pong noong August 17, issued po yan dahil si Mamba raw hindi umattend ng hearings ng committee. Correct. At gustong imbestigahan ng committee yung kanyang public spending during the last elections. Ano yan? They're zeroing in CBI. Mamba. Parang SBI at CBI yan. Bakit si Mamba lang? Ang dami naman Congressional public Bureau, spending. Specific na, depende kasi siya nagre-resolution yan Ang claim ni Mamba na excuse na raw siya doon sa hearings. Yes. Pero excuse kinasuhan naman pa rin talaga siya. Ang reason for his detention was hindi niya binigyan ng travel authority yung ibang mga employees ng para provincial to attend. Opo. May kalaban ba to? May politika ba involved dito? Politika to. Kasi ino-oppose niya yung EDCA. Kung sino nag-resolution. EDCA. Meron attorney naman. Attorney naman. Related ba to sa EDCA? May nag-resolution muna sa kanya. Tungkol dyan. Out of the blue. Out of the blue, ha? Tungkol sa spending. By the way, ganun lang. Parang ganun. Kailangan lang natin itong Para rin yan sa Senate Bureau of Investigation. Depende kung ano yung resolution mo. Kasi resolution yan At saka kung iti-take up. All of a sudden, bigla na lang, may kaso siya. All of a sudden, tinake up yung tungkol sa spending For niya. speaking against EDCA. Hindi naman. Nalaman lang. Nagkataon lang. Nagkataon na nagsalita siya. So, at kanyang kaso, election spending. Yan. Noong isang taon pa yun. Kaya nga. Itong August lang napansin yung election spending. At saka At saka Mabilis sila mandar niya. 15 months. At saka yung election spending. It's only 15 months. May last year Correct. August na ngayon. Hindi rin, yung election spending issue na yan, hindi rin pinansin nga yan ng COMELEC. Dapat nga COMELEC ang pumapansin dyan wala rin. Pero biglang napansin yan. Kapansin-pansin Kasi naman yung standards ng COMELEC Kapansin-pansin kasi. Oo, kapansin-pansin na ikaw nagsasalita ka laban sa EDCA. Kapansin-pansin. At ka nagsasalita. It's your fault. Oo. In other words. Di ba sinabi na sa'yo ni OIC Secretary Galvez? Tama na yan. Di ba sinabihan siya? Ni Cannot do Galvez. anything about it. Dandil na yan. Kinausap daw siya at pumayag na siya. Wala. Hindi. Hindi. Yung pa nga sinabi. Binobola tayo ni... Hindi. Kaya ka Gob, kaya ka nadidiinan tungkol sa
election spending dahil sinabi na nakausap ka, sinabi mo na hindi. Sinabi mo pa na hindi. Teka, sino ang Pinalalabas mo sinungaling Oo. eh. Ikaw eh. Ikaw eh. So, teka. Mano ba kung talaga sinungaling siya? Oh. Wag mo nang Wag mo papatunayan. Oo, ikaw naman eh. Oo, papatunayan mo pa eh. Nagka-issue siya sa election spending. Na hindi Sino ang Ang nagtatanong? House Committee. Yung House. At pinasisipot siya. Oo. For election Sa hearing. Spending, Oo, yes. sa hearing. Coincidence lang naman kasi na opposed siya sa EDCA. Edka. At nagsalita siya. At coincidence lang yung ang angas ng Kongreso na kailangan siyang i-detain Detain. kasi hindi niya binigyan ng TA yung mga tao niya. Yan. Yan. And Teka, kanina, tinanong ba they nila forced- magkano daw yung excess niya sa election spending? Magkano ba daw? Wala. Wala. Hala. Charan. Basta. 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 Lahat naman ng politiko lumagpas ng election. Oo nga eh. Good luck with Kasi nga that. sa barangay, lahat lumalagpas yan eh. Correct. Unrealistic naman yung... They forced an apology Hindi Comelec, tataas. Apologize siya. Para hindi siya makulong. Apologize siya. Na hindi siya makakadating. na for not giving the TAs on time, ganyan. And that next time, he will make himself available to the House. Sige, you got your way. Teka muna, may Tingnan tanong ako, natin, at ha? ito'y napakahalagang tanong, paring Jonah. Kailangan mo sagutin ito. Yan bang EDCA site na yan, malapit sa Bugay? Medyo. Medyo. Cagayan eh. Cagayan Cagayan. North. Magkakalapit yan. Magkakalapit. Lalo. Yan. Hindi kaya maistorbo yung mga alimango doon. Pwedeng may istorbo. May istorbo yan. May istorbo yan mga yan. Ang Bugay, ang crab capital of the Philippines. Yes. Magkakaroon ng EDCA. Patay. Dalawa ang Cagayan ba? Dalawa magiging site dyan. Lalo for the airport. Tapos, yun. Magkaibang lugar yan. Lalo, tsaka isa. Isabela. Isabela. Gamog. Pero within Cagayan Malalapit kasi, yan. Malalapit. din, hindi ko sure. Kasi hindi, for instance, Lalo Airport is that inside the military base? It's not. No, it's a separate. December it's an 22 pa lang. international airport. December 2022 pa raw. May kaso na tong si Mamba sa overspending. Siyempre, sa election. kinakalkal yan. Hindi. Panibagong kongreso na to. Kaya, Paano magiging valid yung... wait, that's a different Last year, election, December Hindi, 2022, last year. na-file. Saan final? Hindi ko alam. Baka sa... Kung naka-file siya, bakit pinakikialam ng Hindi, bakit Kongreso? wala pa They're sa not a amin? trial court. Pero kapansin-pansin po, whether December pa o kailan, bakit na December hanggang August natulog yung kaso? Biglang August binuhay nila. Kung talagang totoong December pa yung kaso. Pero Augusto na ngayon, tsaka lang binuhay dahil sa puspusan na po ang kampanya for the EDCA. So, Hindi pwedeng may kulang- opposition dyan, kulang maski ang isa. apology. Kailangan maging cheerleader siya to... Sa akin, to parang the wit Joel, that, At kailangan niya to wit mag-shut na, up. kailangan hindi siya- suportahan niya yung EDCA. Yun. We are basking in the shield of U.S. protection. Yan! Oh my God. Yan! Yan! Protections of the China. We are? Well, Bakit tayo na water cannon? May pinapabasa kasi sa kanya na statement. Binago niya eh. ganun. At ano yung manang sagot ng US dun sa sa pag-water cannon? Philippines, you should do something about this, gano'n? No, but That's a shield? inclusively, hindi nila ipe-press release. Basta andyan kami, huwag kayong mag-alala. Really? Go boy, do it. Alam mo yan ang sagot sa kahirapan. Two. Yan, yung EDCA. Sagot sa Nasa kahirapan. gitna daw yung airport between Bugay and Santa Teresita. Hindi, apari siguro yan. Kasi mga Yung yan EDCA. ang mga magkakalapit na tao. Pari, Bugay, Tapos Santa may Teresita, may naval Santa base Ana, pa. Okay. Lalo, yan. The naval base is in Santa Ana. The naval Yan, nakapunta na ako Yes, dyan. Sa Pakana, yung airport sa Lalo. Sa Lalo. Tapos Malapit yung- nga sa Bugay. Oh, malapit talaga. Eh, lahat yan Cagayan North. Magkakalapit. Eh. And then, Isang malapit probinsya din lang yung yan. Gamo. Yung army. Kaya baka maubusan na tayo ng crabs. Kailangan pala. Kailangan Makatikim na tayo. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Crabs. Mayor! Ay, hindi pala.
Crabs, rice, lahat ang dami yan. Cagayan Valley sa Masarap din ang ang sugpo sa kanila. So, nag-serve nga sila. Alam mo yung nilasing na hipon? Oo. Ang sarap. Buhay-buhay pa yun. Buhay pa. Medyo tumatalon-talon Manamis-namis yun. pa. Tapos pag sinubo mo, manamis-namis na may hint of alcohol. Parang gano'n. Yeah. Sabay shot ng single mo. Yan. Kakatakot tong report ng ADB Makadalaw nga. Extreme poverty. Dito daw po sa Asia, 68 million people. Extreme poverty. Ang definition niyan, living on $2 a day. Ay, Teka. Pwedeng masingit. Sige. Kasi super duper fan ng karambola. Yung kilala niya, Miss Marilu Magsaysay Corpus. She is the niece of President Magsaysay. Birthday niya po ngayon. Happy birthday! Wow. Pansit. Niece ni President Magsaysay. Pinsan nila June Magsaysay. Yes, first cousin. Baka anak ni Jean. Baka. Yun lang po. Kasi super duper viewer ng karambola. Salamat po sa inyong Yung living on Okay. $2 a day. Yikes. Yan po yung extreme poverty. $2 a day is how much in pesos? 100 plus A a day. little over 100, no? Uh, Wow, how can you live on that? based on 2017 purchasing power. Extreme poverty po yan. $200 Dollars. a day. Hindi, $2 a day. Living on $2 a day. 100 Makakain na tayo 100 ng pesos. Sa Pilipinas daw po, 3% of the population nandyan sa extreme poverty. Yun lang po ang kailangan, nasa 4 Ps. Sa aking palagay. Yung extreme poverty na yan. Yun yung dapat na. Moderate poverty po, eto matindi. Yan yung $3.60 a day. Magkano? $3.60 a day. 100 pesos. Sabi mo, 150-ish. na allowance. Ay 100 yung extreme poverty $2. Yung moderate poverty $3.60. So, isipin nyo yung ating, yung Moderate sa poverty 4 yun. Ps. Nasa 20% yun. Ano yan? Swerte sila. Swerte pa sila. Swerte pa. Yung subsistence allowance ng general sa armed forces, 15 pesos. 15 Per day? 150 pesos. 150 A per month. month. a month. Kasi 4,500 eh. Putagis. Pagka inano mo 150 yan, pesos. 15 pesos. how dare you talk about pension 150. excesses. Ay, maraming salamat sa pagsubaybay sa karambola nito araw na ito. Damihan mo na lang yung Extreme Antabayanan. poverty pala itong mga Yung mga generals natin. Antabayanan, susunod na programa, Ronda Pilipinas with Mr. Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, have a good weekend. We'll see you on Monday. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.